Naku guys, may nakikita talaga akong teleseryeng mangyayari in the future na na may titulong, Magalong versus the Administration. Wala lang, kasi nakikita kong nagsisimula na si Magalong guys na kontrahin yung mga sinasabi ng administrasyong ito. Eto guys, panoorin natin. Nagsalita na siya tungkol sa saglit niyang paninilbihan sa ICI, oo. And fellow public servants. Magandang umaga ho sa inyo lahat. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But the one thing that I found out, there are actually only three players, main players yan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na DPWH officials, at yung mga korap din ng mga contractors. Lahat sila korap dyan. Lahat. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. Yes. Sa laki ng perang involved. No? There should be 5 major players. No? Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in is out yung dalawa. Last dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan na, o bakit hindi nyo i-blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibay. Nasabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter para sirain pa kami. So, it's a very weak alibi. Pero may rason pa rin sila. May lusot sila. I was really surprised when suddenly I was asked or there was a press conference without even consulting me, calling for me. And it was actually a hastily arranged press conference. Then Grabe. suddenly, binabanggit na doon na I'm not an investigator. I'm just a legal advisor. When in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor investigator. True. So there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun eh. Tatanggapin ko pa yun eh. Tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. But we took the opportunity to enter into an MOU. Nakipag-MOU kami to our initiative. Nag-MOU kami with PNP, with forthcoming yung sa NBI, with civil engineers, with IBP, mga lawyers. Ang dami mga volunteers. Even with structural engineers, meron din with watch group with M4GG. Para at least everybody, it's a whole of the nation approach. Kasi nga overwhelming. One thing that I found out is I anticipated that it's widespread. But the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng isang taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. Grabe. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Grabe. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At ang isang mga nakikita namin doon is, paano pa kaya sa sarili niyang distrito sa Leyte? Grabe, ghost siguro lahat talaga sa Leyte, no? Grabe. why is it na ang lumalabas sa NEP for a particular district, 1 point something million lang ang hinihingi mo? I have the records. Or 2.5 lang sa President's budget. Then suddenly, pagkalabas dun sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? And Grabe. nakita namin na talagang prevalent yung doon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yun. So what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakakainsulto isipin. Yes. Nakakainsulto. Okay.
balikan ko uli yung press con na yan, nilabas. And then suddenly, tinabi na may conflict naman ako being the mayor and at the same time being a member of the ICI. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng investigator. Here comes a below the belt naman na accusation na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanomalyang tennis court. Ay, sobra na yan. Yun ang hindi ko matake. Di ba? Yes, yun yung approach ng mga ano 'no, mga bayarang media. Maalumalyang tennis court daw. Sobrang ganda nga, eh, naku. Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Ay, yan na, mag-aaway na tayo dyan. Ano? Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. True. Diba? You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So nonetheless, I think I struck a nerve. No? I don't like to, expound further. Basta I believe I struck a nerve for several. Totoo talaga 'yan at hindi lang si Romualdez ang na-struck, kundi mismo yung pangulo. Kasi 'di ba para gawin niya yun kay Magalong, biglaan na lang na press conference ganito, ganyan, 'di ba? Biglaan na lang mangyayari yun. Kasi kung si Romualdez lang, naku guys, sobrang babaw naman. Pero hindi din natin alam 'no, kung totoo ba talaga na or baka sunod-sunuran pa rin si BBM kay Romualdez. Dalawa lang talaga na papatutunguhan diyan, eh. Dalawa lang rason kung bakit kung sinong na-struck 'no, ni Magalong, either si Romualdez at talagang hawak pa rin sa leeg si BBM kaya, pinatalsik si Magalong or si BBM mismo ang na-struck. Uy, malapit na tayong mabuko ni Magalong kaya tanggalin na natin 'to si Magalong, oh, 'di ba? Kaya naku guys, ewan ko na lang talaga kung may mangyayari pa dito sa ICI na 'yan at, balitang-balita na rin na hindi na daw ipagpapatuloy ang Blue Ribbon Committee hearing kasi naku, delikado na. Baka maglabasan yung lahat ng mga Marines na under kay Saldi ko at baka maglabasan din sa side ni Martin Romualdez 'no, kaya naku, natatakot na talaga silang lahat guys. Sabi nga ni Magalong hindi kaya ng 1 taon, 2 taon, sobra. Grabe, grabeng laganap. Kung mapapakulong ni BBM si Romualdez, siguro diyan maniniwala na ako sa kanya. Pero naku, hindi din 'yan kasi isasama talaga ni Romualdez 'yan si BBM kung sakali, eh. 'Di ba? Ikaw ikaw nag-approve tapos ako lang yung makukulong, oh, 'di ba?